Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naalala niyo ba yung episode ko talking about an increasing number or the increasing number of international students applying for asylum? Okay, I think more than 1 month ago ko na-post yun. Mismong mga opisyal ng Canada ang nag-express ng concern, nag-raise ng alarm tungkol dito sa talagang biglang pagdami rather, na mga naka-student permit, seeking asylum, ibig sabihin, hoping to be a refugee. Ayun na nga, no? Siyempre maraming hindi nagustuhan yung ganyang storya dahil, siyempre, ang unang papasok, ano ba yan? Pumasok ko nga dito sa Canada bilang student, gusto mo mag-aral dito. Tapos, hindi pa tapos yung schooling mo, mag-a-apply ka ng asylum, gusto mo maging refugee. Bakit? Dahil makukuha yung mga allowance, which by the way, thousands of dollars monthly ang binibigay sa mga refugee. Yun, para saan? Para sa mga allowance? O pinasisikot-sikot nyo naman yung sistema para mas mapabilis kayo maging permanent resident. Mga ganyan, Kasi po kapag ikaw ay na-approve yung iyong petition for asylum, pwede ka magiging refugee ka, and then eventually you can apply for permanent residency. Pangatlo, sinasabi din, nako, itong mga international students na gusto maging refugee, gusto lang yan makatipid. Kasi kapag sila ay naging refugee midway through their school, bababa yung rate nila ng tuition fee para magiging domestic rate na. Ang international students, times 3, times 4 ang binabayaran ng mga yan. So, ang daming mga binabato sa kanila, di ba? Pag naririnig yung mga ganito. Pero itong article na aking isi-share sa inyo, iba ang kanyang perspective. Okay? Ang sinasabi niya, hindi dapat ganun tignan itong sitwasyon na ito. Hindi raw dapat sisihin ang mga international students na nag-a-apply ng asylum. They shouldn't be blamed for what they're doing. Tinulak daw kasi sila ng sistema basically, sa sitwasyong yun. Hindi rin naman daw nila gusto gawin yun. Pero dahil meron daw mga tao na nag-uudyok sa kanila mag-file ng asylum o mag-seek ng asylum, yun po ang dahilan bakit nila yung ginagawa. O diba? Iba naman. Anyway, ang article na i-share ko sa inyo, it was written by, sabihin nyo, sino ba nagsabi nun? Ang author ay si Yvonne Yu. Siya po ay siya ang director ng Center for Refugee Studies sa York University. So, obviously, may kaalaman siya, She studies the plight of refugees here in Canada. So, okay, sige, puntahan natin ang kanyang article, Ibang perspective ito, di ba? Yan. This is from policyoptions.irpp.org. I think it's a vlog, Pero mga opinion pieces din on different issues in Canada ang kino-cover niya. Housing, global affairs, Canada-US relations. But for this article, ito ang title, Institutions, not international students, are to blame for rising asylum claims. O, diba? Huwag yung sisihin daw ang international students. Sabi niya dito, we should direct our attention to the real culprits, the predatory learning institutions that exploit these students. Alam mo kung totoo itong mga nilahad niya dito, I think dapat din imbestigahan ng gobyerno to because it's a serious issue. Dapat panagutin kung totoo yung sinasabi ng article na ito, na parang merong mga school advisors telling or could be pushing their students to become refugees or to seek asylum. Ganun ang pinapalabas dito sa article na to. Grabe, Hay nako. Okay, sige, puntahan na natin. Una, pina-point out din ng article na ito na yes, sabi niya, hindi niya dinedeny na dumadami ang nagpa-file ng asylum. From 2018 to 2024, more than 33,000, actually almost 34,000 students applied for asylum. Okay? Pero ang pina-point out niya, pinapalabas kasi sa news daw, napakarami. But when compared to the total number of students during that period, wala pang 2%
sa mga yun, ang sinasabi niya, ang nag-apply ng asylum. Okay? Pero sa akin naman, nung binasa niya to, for me, ang biglaang pagdami, it is a concern. Number one, because it may signal abuses nga in the system. Okay? And number two, pera ng bayan kasi pinag-uusapan dyan sa kada refugee na meron po dito sa Canada. Thousands of dollars in monthly allowances ang binibigay sa kada isang refugee, isipin nyo. Kaya, yung 33,000, isipin nyo, no, times thousands of dollars, ang laki ng ginagastos ng gobyerno, ng taxpayers' money na napupunta dyan. Okay? So, sa akin naman, di ba, it's really a concern. Kahit pa sabihin mo ng less than 2% yan. Okay. Yan, nung sabi niya, instead of casting suspicion over the entire cohort, we should direct our attention to the real culprits, the predatory learning institutions that exploit these students for profit and place them in a vulnerable situation. Okay, pinapoint out niya na marami kasi sa mga international students, alam naman din natin to, no? Medyo hindi talaga maganda yung sitwasyon o pinanggalingan kung saan man po silang bansa nang galing. Hindi lang sa Pilipinas, okay? Meron po tayong mga naririnig na storya, binibenta. Hindi lang ari-arian ng student, ha? Ari-arian ng buong pamilya nila. Isipin nyo yun, sinusugal nila para lang may isa sa kanilang makauna dito sa Canada at, you know, have a chance at a better quality of life. Anyway, yun yung context na sinasabi niya na parang intindihin ninyo, maraming naloko. Kaya nila ginawa yun. Pinaniniwala sila na madali ang buhay dito, na madali sila mapo-permanent resident, hindi sila sinabihan sa totoong cost of living dito. Maraming naloko, yun yung sinasabi niya. Bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, ako, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Nako, sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. Yeah, and for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, nako, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, nako, ang dami ko na agad natutulan sa kapwa Talentado talents na nakausap ko na. No? Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode! At yun yung konteksto ng ibang mga students, kaya sila napipilitang mag-file ng asylum when they get here. Okay? Ngayon, nako, ang worrisome data in this article, mahaba, no? Hindi ko naman babasahin itong buong to sa inyo. Pero ito, nangolekta siya ng information from different colleges and universities here in Canada. At inaral niya ilang porsyento, actually pati bilang ng mga estudyante, kada school, ang nag-seek ng asylum. Ito yung mga schools na merong mararami, more than 1,000 students from 2018 to 2024. Seneca Polytechnic, ayan, Niagara College, Canada, Conestoga College, Cape Breton University. Naku, alam ko marami dito mga Pilipino, dito sa mga eskwelahang to. Marami tayong mga kababayan dyan. But again, this covers 2018 to 2024. Pero what's actually more worrisome is yung mga colleges na ang taas ng percentage ng international student population nila na nag-a-apply sa asylum. Halimbawa dito, ito maliit lang maliit lang yung school nila kasi 35 lang halimbawa yung international students. Canadian Technology College Inc. Out of the 35 students, 71% dun, nag-apply ng asylum. Ang laki, no? That's 25 out of 35 students. Itong Innovations in Business Solutions, ito naman, 67% kasi 5 out of 15 students nag-file.
So makikita mo 'to, magdududa ka din 'no, ang liliit ng mga colleges na ito. Ito siguro yung mga sinasabi talaga rin ng gobyerno na mga bigla na lang nagsulputan na mga college na pinagkakitaan lang talaga ng husto itong mga international students na ito. So maliban sa pinagkakitaan at binigyan ng hindi kalidad na edukasyon, ayun, na pinasubo pa siguro yung iba sa pag-file ng asylum, 'di ba? Ano ba 'yan? Dami pa diyan, no? Ayan. 'Di ba? Ito ngayon, an interesting part here, oh. Sabi ni Yvonne, I found a handful of colleges where 100% of their international students have claimed asylum in recent years. Imagine, ano ba yun? Bakit kaya ganun? Could it be, do you think it's just a coincidence? 100% ng tinanggap nilang estudyante nag-seek ng asylum. Although maliliit lang itong mga colleges na ito, still, there could be people in those small colleges na baka nga tinutulok yung mga estudyante nila doon, no? Ito yung mga nabanggit niyo. In 2020, yung Institute of Technology Development of Canada, 10 out of 10 nag-file ng asylum. In 2023, the Canadian Technology College, 10 out of 10 din merong asylum claim. Ang DEA Canadian College had 5 study permits approved and 5 asylum claims made. So yun ano? Kaya ganun. Or is it just a coincidence? Ito yung sabi niya dito. Ay, so dahil nga marami daw dumarating dito na hindi naging handa, misinformed, binigyan ng false promises. Sabi niya dito, in their attempt to stay, these students are often advised by those they ask, whether immigration consultants, college advisors, or other international students to apply for asylum. Diba? Parang kumbaga nahihirapan na ako, humingi sila ng abiso sa mga taong nagdala siguro sa kanila dito. Anong gagawin ko? Sinabihan daw yung iba na mag-apply kayo ng asylum. Ano ba yun? Bakit naman ganun? Ano? Ay, nako po. Ang problema, ang pinapoint out nitong article na ito, huwag niyong pag-initan lang yung international students. Okay, totoo naman siya. Alam mo, parang there, you know, I've seen some vlogs talking about how there is somewhat a growing parang ano, no, hate towards international students. Nakakalungkot. Kasi kung tutuusin, guys, hindi naman po siyempre lahat ng international students ay pasaway. Lalo yung mga Pilipinong international students. Very, you know, we are law-abiding. Marami pong hindi naman po talaga pabigat dito sa Canada. Hindi naman po inaabuso ang sistema. Marami pong mga ganong estudyante, no? Sadly, because of reports like these, nadadamay po silang lahat. But anyway, it does not disregard the fact na meron po rin talagang mga abusado. So ang sabi dito, no, instead of going after desperate international students, the federal government should be investigating the educational institutions responsible for creating this environment and should be introducing stricter oversight. I agree. I agree. Eh mismong yung mga immigration officials naman dito, aminado. Sila nga nagsasabi, lagi nilang ginagamit yung term na bad actors. Diba? Apart from tightening policies for the international student program, dapat talaga habulin din yung ibang mga nang-abuso na. Diba? I don't know if that's being done, ano? At ito I think ang main point naman nitong article na to. Sabi nung author, let's be clear, many students applying for asylum aren't doing so because it's a backdoor to Canada. Many are being pushed into that position by institutions that have promised them a future and then left them to fend for themselves. Iniwan sa ere. Sabi niya, no, there is also the reality that many countries are ravaged by war, conflict, and humanitarian crises, leading many international students to have a case
for a well-founded fear of persecution if they return home. Nako, that's a totally different issue na, no? Sino ba talaga magka-qualify for asylum? Kasi yung mga ilang unang comments na nakita ko dun sa earlier episode ko, sinasabi nila, dapat automatic denial na yun kung international student ang mag-file ng asylum claim. Kasi parang misrepresentation na. Hindi naman niya yung sinabi yung problema niyang may fear of persecution siya sa pinanggalingan niyang bansa nung naghingi siya ng student permit, di ba? So, dapat automatic denial yun. But anyway, may sinasabi itong author na iba, na ang reality is, siguro nga yung ibang students yung pinanggalingan nila mga bansa, meron din talagang, ayun, problems patungkol sa war, conflict, and other humanitarian crises. So anyway, this is just a different perspective, di ba? Dito sa isyong ito. What do you guys think about it? Yun lang naman. I will end this episode here. Let me know your thoughts down there in the comment section. I'll see you guys in the next one. Okay, bye!